Amen. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Tayo dumalangin muna sa ating mahal na Panginoon. Samahan po ninyo kami mahal, idalangin niyo po niyo balingkod. Mga kapatid ko, tayo po'y gabayan. Patnubayan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri ka, mahal na Panginoon o Diyos, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay sa araw na ito. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming pong mga pagkapalang espiritual, na aming pong natamo, O Diyos, sa araw na ito, mahal na Panginoon, sa iyong masaganang pagkilos, sa aming kalagitnaan, O Diyos, hallelujah, maging sa iyong mga salita sa araw na ito. O Diyos, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, samahan mo po ako, mahal na Panginoon, sa ganang wala akong magagawa ang mambanal. Minsan pa, O Diyos, alisin mo ang pag-alinlangan sa iyong mga anak. Alisin mo, O Diyos, sa mga hadlang, dakilang Diyos, sa aming pakikinig na iyong mga salita, mahal na Panginoon, O God. Paunawa mo sa amin ang mambanal, O Diyos, ang iyong mga palatuntunan. Dakilang Diyos, pagpalain mo kami. In the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief, and doubt. Cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, mga kapatid. Maaari tayo makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Praise God, hallelujah. At sa araw na ito, mga kapatid, ating pong Holy Supper. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, at bago pong lahat, mga kapatid ko, ang pinakamataas pong pagpupuri, luwalhati, pagdakilat, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. And I give the full honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen. At ganoon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. At patuloy po nating inaalaala, hindi natin malimutan na ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Amen. At sa lahat ng aking mga kamanggagawan, mga mangangaral, sa lahat po ng ating mga mangawit, manunugtog, sa lahat ng ating mga kapatiran, at especially sa ating mga bisita ngayon, mga mahal, purihin ang dakilang Diyos, pinagpala kayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinagpala kayo ng dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, alam nyo dito, mga minamahal, ay napakaraming himala dito, mga kapatid ko. Magtiyaga lang tayo, mga mahal. Sabi nga ng kasabihan, kapag walang tiyaga, mga mahal, walang pagpapala. Amen? Praise the Lord. Kaya mahal sa ating mga bisita ngayon, mga kapatid, ating minamahal na mga bisita ngayon, mga mahal, tapusin po natin ang ating gawain ito, mga kapatid ko. At tayo po ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Mga minamahal, at dito po ay pinangangaral po, mga kapatid, ang purong-purong salita ng dakilang Diyos. Paano tayo magiging perpekto sa ating mahal na Panginoon? Although mga minamahal, wala pang perpekto sa atin. Amen? We are going to perfection, mga kapatid. Pero narito tayo mga mahal, kaya nga meron tayong mga aralin, meron tayong mga Bible study, para tayo po'y dalisayin ng ating mahal na Panginoon, mga mahal. Amen? Praise the Lord. Handa na po ba kayo, mga mahal? Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Ang title po natin, mga mahal, The Power of Tongue. Ang kapangyarihan po ng dila, mga kapatid. Hallelujah. Mag-Bible study po tayo, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Proverbs chapter 18, verse 21. Basahin po natin. Book of Proverbs chapter 18, verse 21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Amen. Hallelujah. Kawikaan 18, versikulo 21. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kaniya ay magsisikain ng kaniyang bunga. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Mga kapatid, the power of tongue. Praise the Lord. Mga mahal, ang Genesis, mga kapatid, chapter 1, Word of God po ang gumawa ng mundo. Mga mahal, itong ating kinalalagyan ngayon, itong ating nakikitang langit, kalangitan, ang ating lupa na tinutungtungan, dagat, mga minamahal, buwan, araw, mga halaman, mga puno, mga hayop, mga kapatid. Dakilang Diyos ang kumuha niyan sa pamamagitan po ng kanyang salita. Mga mahal. Sa kabutihan po ng ating nagmamahal na Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihan, mga mahal, sa ating mga dila. Para tayo po ay magtagumpay sa kaaway ng dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Naalala ko, mga mahal, ang mga apostol, mga kapatid, sa Luke chapter 9, verse 1, Luke chapter 10, verse 19, mga kapatid ko,
Ang sabi ng Bible, mga minamahal, then He called His 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. Binigyan ng dakilang Diyos ng authority ang lahat ng mananampalataya, mga minamahal, laban po sa devil. Amen. Mga minamahal, Luke 10:19, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Nakita natin sa dalawang talatang ito, mga minamahal, binigyan ng dakilang Diyos ang mananampalataya, mga kapatid ko, ng kapangyarihan sa kanilang mga dila. Lahat magsabing amen. So ang dila, mga minamahal, ay makapangyarihan. Praise God. Hindi natin, mga minamahal, minsan na-discover yan. Hindi natin minsan, mga minamahal, nalalaman yan. Subalit, kung babasahin mo ang Biblia, mga kapatid, mula sa mga apostol hanggang sa mga sunod-sunod na mananampalataya ng dakilang Diyos, ay binigyan tayo ng kapangyarihan sa ating mga dila. Amen po. Pinaka-importante na ginawa ng dakilang Diyos sa atin ay ang ating mga bibig, yung ating mga dila, that we can communicate God, communicate with God, amen? Praise the Lord. That we can praise God, o mahal. Saan natin sinasamba ang dakilang Diyos? Sa ating mga awitin. Amen? Kaya nga yung the book of Psalms, mga minamahal, pinakamahabang chapter sa Biblia. 150 chapters, mga kapatid. Sapagkat, mga minamahal, music lover ang dakilang Diyos natin. Yan po ang dahilan kung bakit binigyan tayo ng dakilang Diyos ng ating mga bibig, ng ating mga dila, that we can bless people. Para atin pong gamitin ito, mga mahal, para i-bless natin yung ating kapwa. Pero sa kasamaang palad po, mga kapatid, mga mahal, nakalimutan ng tao yung main purpose kung bakit tayo po'y binigyan ng dakilang Diyos ng ating mga dila. Yung mga unbeliever, mga minamahal, yung mga hindi naglilingkod sa ating dakilang Diyos, they use their tongue para magmura. Para to be proud of oneself, mga minamahal. Para magmataas sa sarili. Sa mga kabataan, para sagot-sagutin natin yung ating mga magulang, mga minamahal. Para mag-curse ng kapwa. Diyan nila ginagamit, mga minamahal, ang dila. Para gamitin ang dila sa pangdaraya sa kapwa. Para gamitin ang dila, mga minamahal, sa pamumusong sa dakilang Diyos. Sa pagtatawa sa gawain katulad nito, mga minamahal. Diyan nila ginagamit ang dila, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, maging sa kamatayan ng dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Maging ang paghatol sa kamatayan sa krus ng ating nagmamahal na Diyos. Dila ng mga taong mapaghatol sa kapwa ang ginamit, mga mahal, na wala silang basehan, wala silang ebidensya na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nagkasala. Mga mahal, ako magbabasa, mga kapatid, muna. Ano po? Matthew chapter 27, verse 20 to 23, mga kapatid. Ang sabi po rito, mabilis lang, mga mahal. Inudyukan ng mga pangulong saserdote at mga matatanda ang mga karamihan na hingin nila si Barabas at puksain si Jesus. Tatapot sumagot ang gobernador at sa kanila sinabi, alin sa dalawa ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan? At sinabi nila, si Barabas. Sinabi sa kanila ni Pilato, ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, mapako siya sa krus. At sinabi niya, bakit anong kasamaan ng kanyang ginawa? Datapot sila'y lalong nagagsigawan na nagsasabi, mapako siya sa krus. Matthew chapter 27 verse 31, at nang siya'y kanilang malibak, hindi lang pala, mga minamahal, sinisigaw-sigaw, mga kapatid, ng mga taong yon, na ipako ang mahal na Panginoon sa krus. Yung kanilang dila, yung kanilang ginagamit. Nanlilibak po sila. Nililibak nila ang ating mahal na Panginoon. At nang siya'y kanilang malibak ay hinubdan nila siya ng balabal at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at kanilang inilabas siya upang ipako siya sa krus. Amen. Dila yung kanilang ginamit para patayin ang ating dakilang Diyos, mga mahal. Ngayon, ginagamit natin yung dilang ito, mga mahal, sa church people.
para magsalita ng masasakit sa ating kapwa, mga kapatid. Sa ating kapwa mananampalataya, mga mahal, na sila po ang dahilan, mga kapatid ko, ng pagkamatay ng dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Proverbs chapter 18 verse 21, basahin natin. Mga mahal. From the book of Proverbs, chapter 18, verse 21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Amen. Tagalog po, mga mahal. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 21, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig na kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Amen. Ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Amen. May power ang dila mo. May power ang dila natin, mga mahal. Pero hindi lang natin alam paano natin gamitin. Amen po ba? Alam nyo, mga mahal, ang buhay natin parang container eh. Para itong container. Kung ang laman ng container, mga minamahal, ay hatred, anger, happiness, saan po lumalabas yan? Hindi po lalabas yan sa mata, hindi po lalabas yan sa tenga, kundi sa bibig. Amen po ba? Sabi ng Bible, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano yung laman ng ating puso, mga mahal, yun ang lumalabas sa ating bibig. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. So ang pintuan po ng ating katawan ay ang ating mga dila. Lahat magsabing amen. At ang pintuan po na yan, mga minamahal, ay napakadelikadong pintuan yan, mga kapatid. Napakadelikadong pintuan yan. Pwede mong sirain ang buhay ng sino mang tao sa pamamagitan po ng dila. Kaya nga meron tayong batas ngayon, mga minamahal, yung mga naninira ng kapwa, mga kapatid, sa ating batas, meron na po yan. Pwede na tayong mabilanggo diyan, mga minamahal. Kaya gamitin po natin yung ating mga dila wisely. Say amen? Wisely. May katalinuhan. Dahil dito nakasalalay, mga mahal, ang buhay natin, mga kapatid ko. Ang dila natin ay bukas na pinto daw ng ating buhay, ng ating katawan. Kaya dapat pakaingatan natin ang bibig or ang dila natin. Nakita ba natin, may mahal, ang mga news, ang mga balita ngayon sa mga digmaan, sa mga gera, sa mga bansa, mga minamahal, natin nababalitaan? Yung war, mga minamahal, isa po sa sign na malapit nang dumating ang ating dakilang Diyos para tayo po'y kunin. Say amen? Nakikita natin, mga minamahal, sa mga bansa, yung sila'y nagdidigmaan na ngayon, mga minamahal. So saan ang gagaling at ano po ang pinagmulan ng digmaan sa mga bansa? Alam po ba ninyo yun? Saan ang gagaling yung bakit nagkaroon ng digmaan sa mga bansa? Sa dila. Sa dila ng bawat pinuno ng mga bansa. Naghahamunan sila. At kung hindi sila titigil sa hamunan, mga mahal, sisiklab po ang World War III. Pangdaigdigan, mga minamahal, na digmaan na yan. At ang sandata dyan, mga mahal, mga missiles na. Mga nuclear weapon, mga mahal. Chemical weapon, mga kapatid. Kaya napakadelikado, mga mahal, ng dila. Lahat po ng gyera na nangyayari po ngayon, mga mahal, sa iba't ibang mga bansa, dahil po sa salita lang yan, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? At dahil sa kanilang mga dila, mga mahal, hindi sila nagpigil sa kanilang mga emosyon. Kaya sumisiklab po ang mga digmaan, mga mahal, sa mga leaders ng bawat bansa, mga kapatid. At alam niyo po ba, mga minamahal ko, na mayroon din tayong dapat paghandaan at bantayan, mga minamahal, sa loob ng church? Ano yon? Yung word war sa loob ng church. Word, W-O-R-D, word war. Sa mga bansa, mga minamahal, world, W-O-R-L-D. Amen. Sa church, mayroon din pala word war. O mahal, sa mga salita sa loob ng church. At ang sandata ngayon, mga minamahal, ay yung mga text messages,
yung mga Facebook, social media. Amen? Nandyan pa po ba kayo? Kaya meron tayong batas, may mahal, na freedom of speech. Sabi ron, malaya tayong magsalita, may mahal. Pero, hindi naman mali yung freedom of speech, mga kapatid ko. Kapag hindi lang natin nabantayan yung freedom of speech, may mahal, gagamitin ng diablo yung freedom of speech, mga kapatid ko, to curse someone. To hurt someone. Amen? And to destroy a wonderful relationship na binibigay ng dakilang Diyos sa atin, Panginoon mahal, para i-enjoy natin yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Kaya bawat salita na bibigkasin, Panginoon mahal, dapat, mga kapatid, alamin po natin ito. May power yon, may kapangyarihan yon. Maging maingat tayo, anuman ang mga sinasalita natin. Ang dila po ay mapanganib. Mapanganib po yan. Pwedeng makasira ng buhay, makapagdala ng kaluluwa sa impyerno yan. Amen po. Baka pagkatapos itong ating gawain, mahal ng ating aralin, mga kapatid, baka puro na lang tayo tahimik mamaya. Amen. Praise the Lord. Alam nyo, binigay ng dakilang Diyos ang dila natin para magluwalhati sa Kanya. Amen? Kaya nga pinagpala ang mga marami ditong mga awit. Ang gaganda ng kanilang mga boses, o mahal. Amen? Dahil kaloob ng Diyos yan, hindi galing sa atin yan. Amen ba? Dahil ginagamit natin ang mga dila natin for the glory of God, mga kapatid. Amen? Para lang sa kanyang kaluwalhatian. Hindi para man lait ng kapwa. Hindi para man loko ng kapwa, hindi para magsinungaling. Amen ba? Kahit sa pagkanta ng mga worldly songs, mga mahal, huwag natin gamitin yung ating mga dila. Hindi na natin ginagamit, mga mahal, ang ating mga bibig, ang ating mga dila. Mga Kristiyano, tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Dapat lahat praising song. Amen po ba? Proverbs chapter 13 verse 3, mga mahal, basahin natin. Book of Proverbs, chapter 13, verse 3. He that keep his mouth keepeth his life, but he that openeth wide his lips shall have destruction. Amen. Amen. Praise God. Kawikaan, Kapitulo 13, talata po ay 3. Siyang nag-iingat ng kaniyang bibig, nag-iingat ng kaniyang buhay, ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Amen. Siyang nagbubuka ng kanyang bibig, mga mahal, na walang preno, walang pakundangan sa salita, mga kapatid. Ano sabi ng dulo, mga mahal? Kamatayan ba yon, mga kapatid? He that keepeth his mouth keepeth his life, but he that openeth wide his lips shall have destruction. Kapahamakan daw, mga mahal. Kaya kung nag-iingat ka ng bibig, tayo, mga mahal, nag-iingat tayo ng buhay. Amen? Pag iniingatan daw natin yung ating mga bibig, iniingatan natin yung mahal, yung ating mga buhay. Kaya kapag talkative ka, dapat maging maingat ka dahil ang diablo, may mahal, ay laging nakabantay para gamitin niya yung salita mo para magkasala sa ating mahal na Panginoon. More talk, more mistake. Less talk, less mistake. Amen. Praise the Lord. Proverbs 21 verse 23, mga mahal. Proverbs 21, verse 23. Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. Amen. Yes, Lord. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 23, sino mang nag-iingat ng kanyang bibig at kanyang dila, nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan. Amen. Sino mang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang kaluluwa sa kabagabagan. Mga mahal, minsan hindi natin nababantayan yung ating mga pananalita, mga kapatid. Sabi nitong talatang ito, nagpapasok tayo ng kabagabagan sa loob ng bahay natin. Tayong nagdadala ng problema sa loob ng bahay natin unknowingly. Mga mahal, dahil sa hindi natin pag-iingat ng ating mga panalita. Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from trouble.
Kaya ang pagiging Kristiyano, may mahal, wala pong kabuluhan yan kung hindi natin makokontrol yung dila natin. Tingnan niyo ang talata. James chapter 1 verse 26, mga kapatid. James chapter 1 verse 26. If any man among you seem to be religious, and bridle not his tongue, but deceive his own heart, this man's religion is vain. Amen. Amen. Tagalog, mga mahal, tingnan niyo. Kristiyano, mga mahal, hindi nagkontrol ng dila, baliwala daw yung paglilingkod natin. Tingnan niyo. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 26. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya relihoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Amen. Ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Isa pa, mga minamahal, yung dila pwedeng mag-create ng sunog. Tingnan nyo. James pa rin tayo, chapter 3, verse 6, italo natin sa 8 hanggang 10, mga kapatid. James chapter 3 verse 6 and 8 to 9. 8 to 10. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defile the whole body, and set it on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. 8. But the tongue can no man tame, it is an unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceeded blessing and cursing. Yes. My brethren, these things ought not so to be. Amen. Amen. Hallelujah. Tagalog po, minamahal. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 3, versikulo 6, talon sa 8 hanggang 10. At ang dilay isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili ibat ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinangningas ng gulong ng katalagahan, at ang dilay pinagniningas ng impyerno, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, Verse 8 po, 9, 10. datapwat ang dila ay hindi napamaamo ng sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong na kamamatay. Right. Siyang ating pinagpuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating pinangalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Ito po yung nakakatakot sa 8. Sapagat ang dilay hindi napapaamo ng sino mang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Tingnan nyo, ganun pala ang dila, mga kapatid. Ano po? Hallelujah. Kaya nga pala, mga mahal, minsan makagat ka lang ng pusa, makagat ka ng aso, mga mahal, ikamamatay mo na yan. Kahit yung tao, mga kapatid, kapag nakakagat yan, meron ako nabalitaan, mga mahal, nangagat na tao, patay po yung kinagat. Mga mahal. Sabi rito, mga kapatid, ang dilay isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap. Dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan. At pinagniningas ang gulong ng katalagahan, at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Mga minamahal. Kaya ito yung pinag-iingat sa atin ng dakilang Diyos, mga kapatid. Sapagkat itong ating sariling dila, mga minamahal, ito mismo ang magdadala sa atin sa impyerno kapag hindi po natin ito binantayan, mga kapatid ko. At ang sabi rito, may paalala po, mga minamahal, ng Apostol James, mga kapatid. Sabi niya sa 9, siyang ating pinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating pinanlalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpuri at paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Praise the Lord! Kung yan po ay hatred, pinagniningas natin yung apoy. Yun ang ibig sabihin. Alam nyo, nagkakaroon po ng communication ang mga tao dahil po sa mga text message, Facebook, Twitter, Instagram, mahal, social media. Kaya mag-ingat po tayo kung ano po yung ating pinopost, mga kapatid.
sa ating pong social media, mga inmahal. Sabi nga, mga inmahal, think first before you click. Amen. Praise the Lord. Gamitin po natin yung social media para sa kaluwalhatian lamang ng ating mahal na Panginoon. Hindi para lumikha ng digmaan, mga minamahal, sa salita sa loob ng church. Amen po? Pwede ba nating palakpakan ng mahal na Panginoon? Kung gaano kayo kasigla sa pakikinig ng salita ng Diyos, malalaman natin yan sa tunog ng palakpak ninyo para sa mahal na Panginoon. God bless you po, mga inmahal. God bless you po, mga kapatid ko. Purihin ang dakilang Diyos. Patuloy, mga inmahal. Ang dila po ay lumilikha ng division sa church, mga kapatid. Lumilikha ng division sa church. Pero kapag tayong pinagmula ng division sa church, tingnan natin ang talata. 1 Corinthians chapter 3, verse 17. First Epistle of Paul to the Corinthians, chapter 3, verse 17. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Amen. Amen. Tagalog, beloved. Ito po sa aklat ng unang Korinto 3, versikulo 17. Kung gibain man ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, at ang templong ito ay ikayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung sino man ang gigiba ng templo ng Diyos, igigiba siya ng Diyos. Kayo ang templo ng Diyos. Kayo'y banal na templo ng Diyos. Tayo. Amen ba? Praise the Lord. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. Sisirain kita, sabi ng mahal na Panginoon. Wawasakin kita, sabi ng dakilang Diyos. Kapag sinisira mo ang templo, sabi ng mahal na Panginoon, wawasakin kita, sabi ng dakilang Diyos. The temple of God is holy. Which temple ye are? Amen? So God is holy, mga mahal. And your word, you are determined your destiny. Yung destiny natin, mga mahal, nasa ating mga bibig yan. Hindi natin alam yon. Kung saan natin ginagamit yung mga bibig natin, doon ang destinasyon natin, mga mahal. Amen. Delight thyself also in the Lord, sabi ng Bible, and He shall give thee the desire of your heart. Sabi ng Bible, God will give the desire of your heart. Kaya dapat iniibig natin yung pagkakaisa sa loob ng church. Amen? Dapat minamahal natin, iniibig natin, ginagawa natin lahat ng paraan para tayo po'y magkaisa sa loob ng church. Dapat iniibig natin yung mga kapatiran dahil sa kanila namatay ang ating dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Amen po. Praise the Lord. Tingnan nyo, James chapter 3, verse 13 hanggang 17. Sinong marunong sa inyo? Sabi ng talatang ito, sinong marunong sa inyo? Ipakita natin. Kung sinong marunong sa inyo, ipakita ninyo sa inyong mga gawa sa loob ng church. Tingnan nyo. James chapter 3, verse 13 to 17. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth. This wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is pure, is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, Yes. without partiality and without hypocrisy. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 17, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamagitan ng mabuting kabuhayan
ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Amen. Right. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na panibugho at pagkampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman sa dyablo. Amen. Right. Sapagkat kung saan mayroon ng paninibugo at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. So kaya, mga mahal, kung ang desire ng puso natin, mga mahal, malinis sa body of Christ, kung ang laman ng puso natin ay malinis, mga mahal, sa church, mga kapatid, yung malinis na hangarin, mga mahal, ng ating mga puso, mag-bounce yan sa iyong buhay. Mag-bounce yan sa iyong pamilya. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Amen. Kung marumi naman, sabi ng talatang nabasa natin, kung marumi naman, mga mahal ang puso, mga kapatid ko, malalaman natin sa lumalabas sa bibig natin. At kung ano yung sinasabi ng dila, mga mahal, yun ang nagbabounce sa buhay natin, sa pamilya natin. Kung ano yung itinatanim natin sa ating mga salita, mga minamahal, sa ating kapwa, magbabounce yan. Boomerang ang tawag doon. Nakakita ka ng boomerang? Yung pag tinapon mo, mga minamahal, babalik sa'yo. Amen? Isang kapirasong plastic lang yan, mga minamahal. Pag tinapon mo, mga kapatid, bumabalik sa'yo yan. Boomerang ang tawag doon. Amen? Ganun daw ang salita natin, sabi ng Biblia. Kung ang ating mga pangungusap, mga minamahal, ay para sa ikaluluwalhati ng dakilang Diyos, mga kapatid. Para sa ikagaganda ng church, mga minamahal, babalik sa iyong pamilya yan. Babalik sa iyong sarili yan. Kung mabuti, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Kung masama, mga minamahal, galing daw sa devil yan. Hindi raw galing sa Diyos yan. Amen? Kaya wala kang makikita na man of God sa banal na kasulatan na madaldal. Lahat magsabing amen. Wala kang makikitang man of God, propeta ng Diyos, na madaldal. Lahat ng propeta sa Old Testament, matipid sila sa kanilang salita. Lagi nilang sinasabi, thus saith the Lord. Thus saith the Lord. Ito ang sinabi ng Panginoon. Ito ang sinabi ng Diyos. Hindi sila nagbibigay ng salita nang hindi nanggagaling sa mahal na Panginoon. Dahil alam nila na ang anumang lumalabas sa kanilang mga labi ay powerful. Amen? Praise the Lord. Minsan kailangan po nating tumahimik. Minsan mga anak ng Diyos kailangan nating tumahimik para makapagbulay-bulay tayo sa dakilang Diyos. Ang bawat salita ng tao, mga mahal, ay napakahalaga. Dahil dito nahahayag ang laman ng ating mga puso. Sabi nung ating nabasa kanina, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. So gamitin po natin yung freedom of speech na may power and love. Amen. Just open your mouth to praise the Lord. Sabi ng beloved honorable pastor natin. Amen? Eh, ang dila ng Kristiyano, may mahal, naturuan na ng Diyos yan. Naniniwala ako, ang dila ng Kristiyano, naturuan na ng Diyos yan. Naturuan na tayo niyan, may mahal. Kanya lang minsan, mga kapatid, unguarded moment, kulang tayo sa panalangin, may mahal, kaya hindi natin nababantayan. Pero ang totoo niyan, may mahal, mula nang mabautismohan tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus, kontrolado na ng dakilang Diyos yung ating mga pangungusap. Naniwala kayo doon? Basahin natin ang Isaiah, chapter 50, verse 4. From the book of Isaiah, chapter 50, verse 4. The Lord God had given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakeneth morning by morning. He wakeneth mine ear to hear as the learned. Amen. Amen. Tagalog po, minamahal. Isaias Kapitulo 50, versikulo 4. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng nangaturuan upang aking maalaman
kung paanong aaliwin ng mga salita siyang nanlulupaypay. Yes, Lord. Siya ay nagigising tuwing umaga. Ginigising niya ang aking pakinig upang makinig ng gaya ng mga naturuan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Isaiah chapter 50 verse 4, gawin nating memory verse ito, mga mahal. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila na nangaturuan. Say amen. Upang aking maalaman kung paanong aaliwin ng mga salita siyang nanlulupaypay. Tingnan nyo. Gusto pala ng mahal na Panginoon yung ating mga labi, yung ating mga bibig, nagpapalakas sa kapatid natin. Amen? Binabango natin yung kapatid natin, minamahal, sa pagkakalugmok, pagkakapalupaypay, mga minamahal, discouragement, mga kapatid. Gamitin na natin yung ating mga dila, mga minamahal, para i-lift up sila, para ibangon sila, mga minamahal, magpatuloy sila sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Doon nalulugod ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Ulitin ko, binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila na nakaturuan upang aking maalaman kung paanong aaliwin ng mga salita siyang nanlulupaypay. Siya'y nagigising tuwing umaga. Ginigising niya ang aking pakinig upang makinig na gaya ng mga natuturuan. Amen. Kaya pagdalo natin sa gawain ng mahal na Panginoon, may mahal, dapat ready tayong lahat. Ready lahat. Ang parte ng katawan natin, ready yan, mga mahal. Bukas ang tenga natin para makinig ng Word of God. Amen? Dala natin, may mahal, yung ating mga notebook. Dala natin yung ating mga Bible, higit, may mahal. Para isulat natin yung mga talata, mga kapatid ko. Amen? Praise the Lord. Hindi tayo, mga mahal, pagkarinig ay lilalabas natin sa kabila, mga kapatid ko. Hindi tayo ganon. Amen? Mga minamahal, para tayo po'y maging victorious, mga mahal. Nananagumpay, mga kapatid. Laging bukas ang tenga natin sa pakikinig, mga mahal, para tayo maturuan, sabi ng Biblia. Amen po ba? At alam nyo ba, mga minamahal, ang bawat salitang ating binibitawan na hindi natin iniingatan, mga mahal, ipagsusulit natin yan sa Judgment Day. Alam nyo po ba yon? Kaya dapat ang word natin, mga mahal, laging nakalulugod sa mahal na Panginoon. Ano po yung mga salitang walang kabuluhan na ipagsusulit natin sa dakilang Diyos? Mga salitang hindi makaluluwalhati sa dakilang Diyos. Buksan natin ang Matthew chapter 12, verse 36 and 37. Matthew chapter 12, verse 36 and 37. But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by the words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Amen. Amen, amen. O mahal sa Tagalog po. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, versikulo 36 hanggang 37, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Yes, Amen. Lord. Tingnan nyo, mga mahal, nakakatakot po ito, mga kapatid. Oh. Sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka, mga kapatid. So, mga mahal, kapag tayo nakapagsalita, mga kapatid ko, sa ating dakilang Diyos, pwede ba nating, katulad ng pangako, mga mahal, kapag nangako tayo sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko, pwede ba nating ibahin? Pwede ba nating baguhin? Pag nangako tayo, mayroon tayong vow, mga minamahal ko, pag dumating po yung blessing ko, yung pagpapala ko, hati tayo, dakilang Diyos. Pag dumating yung aking sinisingil, hati tayo, basta hipuin mo lang siya ang pasingil ko. Nangangako ako, hati tayo. Kapag yan ba, mga minamahal ko, ay nabanggit natin, pwede nating bawiin yung ating mga sinilita sa harap ng mahal na Panginoon? Hindi na po. Kapag hindi natin sinunod yan, mga mahal, papaluin tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Kapag binukas na ng labi natin, may mahal ang isang pangako sa harap ng dakilang Diyos. Irrevocable na yan. Nangyari na eh. So in your word, mga mahal, you can change a lot, mga kapatid. Kung ano yung sinabi mo, mga mahal, sa harap ng mahal na Panginoon, ia-apply ng dakilang Diyos sa buhay mo yon. Tingnan niyo yung Numbers, mga mahal. Chapter 14, verse 28, mga kapatid. From the book of Numbers, chapter 14, verse 28.
Say unto them, As truly as I live, said the Lord, as ye have spoken in mine ears, so will I do to you. Amen. Amen. Tingin sa Tagalog. Maganda ito, mga mahal. Dito po sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 14, versikulo 28. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano sinalitan ninyo sa akin, pakinig, ay gayon ang aking gagawin sa inyo. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Nakikinig pala ang dakilang Diyos sa lahat ng ating mga sinasabi, araw-araw. Sabi ng talatang ito, kung ano yung binanggit ninyo, kung ano yung sinabi ng inyong mga bibig, ng inyong mga dila, sa aking pakinig, yun ang gagawin ko sa inyo. Amen. Pag sinabi mong, pambihirang buhay to, parang impyerno, hanggang dyan ka na lang. Amen. Pag sinabi mong, mahal na Panginoon, ibalik mo na makalibong beses ang ulam naming tuyo ngayon. Hanggang tuyo ka na lang. Amen ba? Palakpakan nga po natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah. Ang ganda ng salita ng Diyos. Lahat tayo tinuturuan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya mga mahal, sa ating pagtatapos, mga kapatid ko, ng ating aralin sa araw na ito, dati kang galit na galit sa isang tao, tapos bigla mong papalitan ng pag-ibig, mangin mahal, ang damdamin mo sa Kanya. Dahil sa mensaheng ito, you can win that soul. Amen? Nagtagumpay ka, mangin mahal, naagaw mo ang kaluluwa niya, mga kapatid ko, sa impyerno. So kung gusto mo ng blessing na mula sa dating dakilang Diyos, you can bless people. And God will bless you. Amen. Kung gusto mo ng pagpapala mula sa dakilang Diyos, i-bless mo yung kapatid mo. I-bless mo yung kasama mo. Sa mga maiinit ang dugo sa iyo naman, kung may mainit ang dugo sa iyo, show them your love. Kahit unbeliever yan, mga mahal, galit na galit sa iyo, na wala kang ginagawa, show them your love. Dahil kung ano yung gawin mo, yun ang gagawin ng Diyos sa iyo. Amen? Kasi mga minamahal, ikaw pupunta sa langit, sila hindi. Mahirap na bagay, mga minamahal, yung sabihin mong God loves you, iniibig kita kapatid. Kahit sampalin ka, mga minamahal, sabihin mo sa kanya, yakapin mo pa siya, mga minamahal. Sabihin mo sa kanya, I love you, brother. I love you, sis. Amen? Dahil tagalangit na tayo, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. It is a reminder for all of us, mga mahal, because this is a matter of life and death. Itong ating topic. Alisin natin yung negative. Ibalik natin yung joy of salvation. Ibalik natin yung saya ng ating paglilingkod. Yung saya ng ating pagkakaisa. Yung pagmamahalan, mga mahal, sa loob ng church. Let us accept yung buhay na mayroon tayo right now. Amen? Praise the Lord! Nararamdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tumayo tayong lahat, awitin natin ang dakilang Diyos. Love is the greatest gift of all. Punuin natin ang pag-ibig, mga mahal, ang body of Christ, mga kapatid. Amen. Pagkatapos ng ating Holy Supper, saka natin patanggapin yung ating mga baguhan, mga mahal. If I could speak like an angel, or know what tomorrow may bring, if I have faith to move mountains, that would if I had all the world's knowledge, but turn is cold,
Without His love, I am nothing. Yes, God. For love is the greatest gift of all. Lahat tayo umawit, may mahal. Oh, love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in mind, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. God's love is never demanding, but always gentle and kind. God's love is always forgiving, leaving the past behind. As I look at His reflection, it makes me feel so small. Without His love, I am nothing. For love is the greatest gift of all. Lahat tayo ibahan. Oh, love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. Purihin ang Diyos. Ngayon mahal, bago natin awitin muli ang awiting ito, magandang awitin. Love is the greatest gift of all. Love is never demanding. Ngayon mahal, bago natin awitin ang awiting ito, at ihanda natin ang ating mga grapes at tinapay, tuloy-tuloy tayo sa ating Holy Supper. Habang inaawit natin ito, ngayon mahal, kung meron tayong kagalit, kung meron tayong katampuhan, yakapin natin siya sa araw na ito. Lapitan natin siya habang ating inaawit ito, mga mahal. Love is the greatest gift of all. Walang papasok sa langit na walang pag-ibig sa kapwa. Walang papasok sa langit, mga mahal, kung meron kang kaaway ni isa. Linisin natin ang ating mga puso, mga mahal. Tayo taga-langit na, mga mahal. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Let's love one another. Oh, love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. Love is the greatest gift of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. Love is the greatest gift of all.
God is love. Siya mismo yan. Nasaan ang dakilang Diyos? Saan natin makikita? Nasa pag-ibig. God is love. Siya mismo yung pag-ibig. Siya mismo yan, mga minamahal. Hallelujah. Huwag tayong mananakit ng damdamin. Huwag tayong mananakit, mga mahal ng ating kapatid. Para hindi tayo saktan ng Diyos. Magmahal tayo, mga mahal. Magmahal tayo. Ang Kristiyanong puno-puno ng pagmamahal, hindi niya sinisira ang gawain. Nakikipag-isa siya, mga mahal, sa pagpapaganda ng gawain. Yan ang Kristiyanong puno-puno ng pag-ibig, mga mahal, sa kapwa. Hallelujah. Kapag walang pag-ibig ang Kristiyano, hindi siya magbubunga, mga mahal. Pag hindi siya nagbunga, itatapon siya sa impyerno. So, mga mahal, huling awit na lang, mga mahal, sa chorus, bago tayo manalangin sa ating Holy Supper. Oh, love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. Oh, love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. Love is the greatest gift of all. Yes, Lord. Amen. Amen. Dumalangin tayo sa dakilang Diyos. Nakahanda ng ating mga grapes, mga mahal, ating mga tinapay. Kanina, nabanggit po natin sa ating aralin, yung bibig, yung dila, mga mahal, ang pumatay sa mahal ng Panginoon sa krus. Pero anong kanyang ginanti, mga mahal? Sabi niya, Ama, patawarin mo silang lahat sapagkat hindi nila naunawaan yung kanilang ginawa. Nagpatawad ang dakilang Diyos kahit siya'y pinatay nila, mga mahal. Tumingin tayo sa mahal na Panginoon sa kanyang pag-ibig para lalakas tayo sa ating paglilingkod. Kapag nakatingin ka sa paligid mo, mga mahal, manghihinang ka. Tumingin ka sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, lalakas ka. At ang Diyos, mga mahal, hindi nagtatangi ng tao. Kaya mga mahal, dumalangin tayo sa ating mahal na Panginoon sa mga sandaling ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Ikaw, O Diyos, mahal na Panginoon, ang siyang nangusap sa aming aralin, mahal na Panginoon. Salamat po. Mahal na Panginoon, hindi sapat ang salitang salamat, O Diyos. Hindi namin kayang bigkasin sa aming mga labi ang laman ng aming mga puso. Kaya naman tumutulo na lamang ang ating aming mga luha, O Diyos. Mahal na Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Dakilang Diyos, patawarin mo ang lahat ng iyong mga anak. Patawarin mo ang iyong mga lingkod. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang, pagkakamali. Mahal na Panginoon, linisin mo kami, O Diyos. Marapatin mo. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming lahat sa araw na ito sa Panginoon at panalangin ng beloved Honorable Pastor God. Mahal na Panginoon, sumaamin ka, dakilang Diyos. Hallelujah, Lord God. Forgive us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. May mahal, hawakan natin ang ating tinapay.
Hawakan natin ang tinapay, mga mahal, nagsimbolo po ng katawan ng mahal na Panginoon na nasugatan, o mahal, nabugbog, pinatay, o mahal, dahil sa ating mga kasalanan. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin kainin. Hawakan natin ang katas ng ubas na nagsimbolo po ng dugo ng mahal na Panginoon na umago sa krus ng Kalbaryo. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Inumin natin sabay-sabay. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, thank you so much. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Di mabilang mga lataya, tulad niyang ako. Sa bawat sugat mo, tumali ang bangal mong dugo. Nilibak, ilalim mo at katinulang ang iyong mukha. Inako mo lahat ng rusa na dapat ay para sa aking sala. Di mabilang ng mga lataya, bukod at tinanggap mo. Sa bawat sulat mo, tumari ang banal mong dugo. Nilipad, inahin mo at katinulaan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng rusa na dapat para sa ating sala. Minsan pa po. Di mabilang ng mga lataya, bukod na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, tumalo ang banal mong dugo. Nilibak, ilalim mo at katinulaan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa ating sala. Di mabilang ang mga lataya, bukod na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, tumali ang banal mong dugo. Nilibak, ilalim mo at katinulaan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa ating sala. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa ating Sa ating mga baguhan, iimbitahan po natin, hallelujah, na tanggapin niyo po ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Patuloy po natin awitan ng ating pinakamahal na Pinoon. Amen. Hallelujah. Tanggapin niyo po ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Huwag niyo po sayangin ang pagkataong po ito. Hallelujah. Inibig po kayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tanggapin niyo po ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Thank you so much, oh God.
Maraming salamat sa inyong lang pag-ibig, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mga baguhan, lumapit po ang hallelujah. Kami ng pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah. Puri ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa bawat sulat mo, lumalo ang banal mong dugo. Iliwag, inalimutan naman ang iyong mukha. Pinagmumulan ng dusa, katapatan para sa ating sana. Di mabilang ang mga latayan, buong tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, lumari ang banal mong dugo. Ilibang, inalimuran ka, tinahan iyong mukha. Kailangan mo lahat ng dusa, nagkakanay para sa ating sana. Kailangan mo lahat ng dusa, nagkakanay para sa ating sana. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa ating mga walang baguhan, hallelujah. Tanggapin niyo po ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Tulad nga po natin nakapakinggan, hallelujah, ang kapangyarihan ng dila. Narito po kayo ngayon upang ating sabihin sa ating dakilang Diyos. Tayo po humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at tanggapin niyo po ang ating pinakamahal po sa pamagitan ng iyong mga dila. Kayo po mismo ang magbigkas, hallelujah, na tanggapin niyo po ang ating pinakamahal po noon bilang Diyos at Haring buhay. At kayo din po ang magbabanggit, hallelujah, humingi ng kapatawaran dahil tayo po lahat ay nagkasala. Sabi ng banal kasulatan, lahat ng tao ay nagkasala. Pero dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, pag ito po ay ating babanggitin, aminin po natin ang ating pagkakasala, lahat ng ating mga pagkakamali sa mahal na Panginoon, ang dakilang Diyos ay handa magpatawad. Dahil yun po ang katangian ng ating pinakamahal na Panginoon. Namatay ang Diyos dahil sa kanyang pag-ibig upang ang tao ay maligtas. Ito po, hallelujah, mayroong pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una-una ang panampalataya sa nag-iisang Diyos. Walang iba, kundi ang ating pinamahal sa Kristo. Siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng Panginoon, Diyos na nagkatawang tao at namatay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay namang muli para sa ating kaligtasan. Ang pangalawa ay yung pagsisisi. Yun na po, dahil lahat ay nagkasala. So upang mapatawad sa ating lang tayo ng ating pinakamahal, Panginoon, aminin po natin ang ating pagkakasala at handa ang ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, pag ating inamin, ating hingian ng kapatawaran sa ating mga pagkasala, ang dakilang Diyos ay handa magpatawad sa ating mga kasalanan. At ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Gawa 2:38, mangagsisi ang lahat at tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang mapatawad ang ating mga kasalanan at tanggapin po natin ang Espiritu Santo. Ang pang-apat po yan, mahal na Panginoon na po ang magbibigay ang kapuspusan, baptism of the Holy Spirit. Una at pangalawa, gagawin ng tao, at ang pangatlo, gawin ng tatao, panampalataya, pagsisisi, at ang pangatlo, bautismo sa tubig. Ang tanda ng bautismo sa tubig, ibig sabihin, ang ating lumang pagkatao ilibing sa tubig, iwanan ang lumang pagkatao, iwanan ang kasalanan, at ahahon, yun po ang bautismo sa tubig. Hindi magbabago yung reliyon. Ating pong inaayos ang tamang relasyon sa ating pinakamahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi po magbabago ng reliyon dahil ang sabi ng Biblia, pag walang bautismo sa tubig, walang kapatawaran na yung makasalanan. Sabihin man natin, paulit-ulit tayong humingi ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos. Pag hindi natin sinunod ang pinapagawa sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon, hindi po tayo tatanggap ng kapatawaran na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Aking basahin sandali para malinawan po natin. Ang sabi po rito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mga bautis sa inyo, Gawa 2:38 po yan, mapatawad din yung mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Magbautismo sa pangalan ni Kristo upang ipapatawad ang ating mga kasalanan. Ulitin ko po, wala pong bayad dyan, wala pong, hindi magbabagong reliyon.
Ating pong itong ginagawa dahil sa nasabi ng banal na kasulatan. Ang ating dakilang Diyos, tinumanggap ng bautismo, lahat po kami rito ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal Panginoon. Ano ang layunin? Ulitin ko po, upang mapatawad ang ating mga kasalanan. At ang pang-apat, ang bautismo ng Espiritu Santo. Ano po ang bautismo ng Espiritu Santo? Ito po nakita niyo po, yung nanginginig, umiyak, presensya ng mahal Panginoon ay bibigay sa tao. Ano ang presensya ng ating dakilang Diyos? Upang mayroong kapangyarihan ang tao lumaban sa gawa ng kaaway. May kapangyarihan upang sumunod, mayroong kagalakan, mayroong conviction sa pagkakasala. Ibig sabihin, yun po ang maglilid sa atin. At hindi lamang po yan. Pag ikaw ay bautismado ng Espiritu Santo, anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia, mayroong kapangyarihan upang magpalayas sa lahat ng uri na gawa ng kaaway. Ipapatong niyo mga kamay sa mga may sakit, sila po'y gagaling. Sabi ng banal na kasulatan, yan po, hallelujah, kaya dapat maganap ang 4 reglamento ng kaligtasan. Pagkatapos po nating banal gawain, mayroon po tayong bautismo sa tubig. Wala pong bayad dyan. Ito po ay reglamento na dapat sundin natin sa ating utos ng ating pinakamahal Panginoon. So sa tao ang choice. Tatanggapin ang bautismo, tanggapin ang ating pinakamahal Panginoon. Kung nais mo matyak na ikaw ay maliligtas, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Nais mo matyak na ikaw ay maging totoong anak ng ating dakilang Diyos, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Nais mo matyak na upang gumaling iyong makaramdaman, tumugon ang ating dakilang Diyos sa mga kahilingan, mga panalangin, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kami lahat, amin tinanggap po ito dahil ito po ang reglamento ng ating pinakamahal na Panginoon. Gawin po natin ngayon, itaas niyo po yung kamay, tandaan ng pagsuko, pagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ating pong unawain. Hallelujah. Tayo po'y humaharap sa Diyos ng mga Diyos. Isuko po natin ang ating buhay at banggitin niyo po ang panalangin pong ito. Tulad na po ating narinig, sa dila na riyan po ang kapangyarihan ng kamatayan at ang buhay. Napakahalaga, hallelujah, na ating banggitin, ating sabihin na nagmumula sa ating labi. Sundan niyo po ang miksing panalangin ito. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan mo po, mahal namin Panginoong Yesus. Narito po ako, isang taong makasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ko po mga pagkakasala at pagkakamali sa iyo. Mahal namin Panginoon, ayaw ko po ng buhay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Patawad, dakilang Diyos. Tinatanggap kita, aking Diyos at Hari na aking buhay. Tulungan niyo po ako na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen. Hallelujah. Ating po ipanalangin, ating mga bagong kapatiran. Hallelujah. Pangunang panalangin po natin, Brother Pastor. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat makapangyarihan pangalan mo pong mahal ay Panginoong Yesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pag-ibig. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa patuloy niyong pagliligtas. Mahal namin Panginoon, kami po sama-sama dumadalangin sa iyo. Sa pangunang panalangin po ng aming minamahal at galang Pastor, will this adal me the intem prophet of God. Patawarin niyo po ang mga bawahan tumanggap sa iyo sa mga oras nito. Tulungan niyo po sila, mahal na Panginoon, na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila, mahal na Panginoon, ganun niyo po ang kanilang mahal sa buhay. At isulat niyo po ang kanilang mga pangalan dyan sa aklat ng buhay, dyan sa kariyan sa kalangitan. Dakilang Diyos, tugunin niyo po, abutin niyo po, hallelujah. Ipakalim niyo po ang ilang kahilingan sa iyo. Ito po ay mong samat dalangin sa makaparang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Pagkatapos po natin banal na gawain, mayroon pong bautismo sa tubig. Wala pong bayad yan. Hallelujah. Ang ating pong ganapin niyo po. Hallelujah. Yun din po ang aming payo sa inyo. Ganapin niyo po upang maganap, hallelujah, na tayo po ay maging totoong anak ng ating dakilang Diyos. Upang ating mga panalangin, ating kahilingan sa ating dakilang Diyos ay pakalupo ng ating pinakamahal Panginoon at sa patuloy na pag-attend, pag ating nakita ng ating dakilang Diyos, ang ating seryoso na tayo po ay maging handa na sumunod sa kaluban ng ating pinakamahal Panginoon. Sa pangunang panalangin ng Blood Pastor, ipakalup ng ating dakilang Diyos ang iyong mga kahilingan. Ang iyong narinig, ang mga patotoo, hallelujah. Lahat po yan ay tumanggap ng bautismo upang kumilos ang ating pinakamahal Panginoon sa ating buhay. Amen. God bless you po. Pwede na po kayo bumalik sa inyong pinag-upuan muli. Pagkatapos po ng banal gawain, huwag niyo pong iwanan ng gawain na hindi po natanggap ang bautismo sa tubig
sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa ating mga pre-request, hallelujah, tayo po'y magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Tulad nga po natin napakinggan, hallelujah, ang dila, hallelujah, there's a power, hallelujah, power of life, hallelujah, ano sabi? At kamatayan. Ito po yung ating bagitin sa ating pinakamahal na Panginoon. Paabot po natin sa ating dakilang Diyos, ating mga pailan sa ating dakilang Diyos. Banggitin po natin, unahin po natin, hallelujah, na tayo po'y patuloy, hallelujah, nakahabagan ng ating dakilang Diyos na ang pag-ibig ng ating pinakamahal Panginoon ay makita sa ating buhay. Hallelujah, tayo po'y magsusumamo sa ating pinakamahal Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Upo dakilat mapagpala naming Ama. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa dakilang pag-ibig. Maraming salamat dakilang Diyos sa mga salita na aming po narinig sa araw na ito. Opo, aming pinakamahal na Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa amin, O God. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Tulungan niyo ang bawat isa amin na yung dakilang pag-ibig ang siya makita sa bawat isa amin. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagmahal sa iyo at ganoon din po pusong mapagmahal sa aming kapwa manampalataya. Ganoon din po sa aming mga kababayan na aming pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat dakilang Diyos. Ginamit niyo po aming Bilan Wolf Pastor para kami ay patuloy na turuan, para kami ay patuloy, hallelujah, na itutuwid sa aming mga pagkukulang, pagkakamali. Dakilang Diyos, maraming salamat. At amin po siya nasamo sa iyo. Saan niyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkakasala at pagkakamali. Patuloy po kami humingi ng kapatawaran. Patawad, mahal na Panginoon. Tulungan niyo ang buhat sa amin. Ibalik niyo po ang pag-ibig, aming katapatan, at aming kagalakan sa pagsunod sa iba't kalooban. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ilians po natin ating sarili. Isipin po natin. Kamay po natin mahal, pastor ang siya po naglilian sa bawat isa atin. Hallelujah. Hallelujah. Ating banggitin, dahil yung nga po, hallelujah, mayroong kapangyarihan ang dila ng anak ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ilians po natin ating sarili. Upong mahal na Panginoon, narito po kami dakilang Diyos na yung pangilangan sa iyo. Yung natin yung pagpalang kamay, mahal Panginoon. Sa pangunang panangin po namin, Brother Pastor Lisa Dalmida, sa yung makaparehang pala namin dakilang Diyos, aming sasawatain. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng karamdaman, pilay, cancer, demons, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng karamdaman, be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga samang ugali, pride, glory, carnality, pagsisinungaling, demons, cast out in the mighty name of Jesus. Power of hallelujah, demons, division, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, problema, kahirapan, karamdaman, hallelujah, masamang ugali, demons, cast out in Jesus' name. Pagsisinungaling, cast out in the mighty name of Jesus. All vices began, all problems so right now, sa mga parang pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demons, cast out, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At atin na pong inaangkin, hallelujah, ang katugunan ng panalangin, victory sa makapangyarihang pangalan ng ating pinamahal na Hesus Kristo. At patuloy po natin, papurihan, pasalamatan natin dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsigaw. Praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Sa mga baguhan, hallelujah, ang hallelujah, praise the Lord. Yan po ay millions times na pupupuri sa ating dakilang Diyos. Nakasulat sa Biblia, Revelation 19, ibig sabihin ng hallelujah, salvation, power, glory, honor, ay para lamang sa ating dakilang Diyos. Ayan po ang ayaw pakinggan ng kaaway ng ating pinakamahal Panginoon. Hallelujah. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon. At sa ating pagpatuloy, abang nag-formation po, ang ating ilan sa ating beloved sister adult choir. Hallelujah. Narito po ating blood brother Tani Truyo. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Eddie Grafani. At amin mahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna ay kukuha amin naman ng special offering, monthly offering. Ito mga mahal, praise the Lord. Special monthly offering tuwing katapusan ng buwan mga mahal. Ito po yung ating ginagawa, praise the Lord. Sa inyo pong ibigay mga mahal, itaas po ninyo at ito po yung panalangin ng beloved brother Justin Saclolo para sa special monthly offering. Praise the Lord, tayo po dumalangin.
Opo, dakilang magpalang Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa matamis, at dakilang pangalan mo, mahal na Panginoon. Minsan ang mahal na Panginoon, kami narito, mahal na Panginoon, sa aming special monthly offering, mahal na Panginoon. Basbasan mo po, mahal na Panginoon, ang lahat na magkakaloob sa oras na ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, ano naman po ang kanilang mga negosyo, mahal na Panginoon, ang lahat ng kanilang mga trabaho, mahal na Panginoon. Hallelujah. At amin sinasama sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo ang lahat na iyong mga anak sa oras na ito, mahal na Panginoon. Ito po sa madalangin sa matamis at makabanay pangalan Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Kailanman ika'y aking handog. Ngayon at kailanman pusong ito'y magdadaan. Ang kapurihan ko laging alay sa'yo. Ang aking minamahal, higit sa aking buhay. Ligaya ko'y sa'yo lahat. At ang pag-ibig mong ito'y hindi magbabago ngayon at kailanman. Buhay kong ito'y laan sa'yo. Asahan mong tunay ang pagsunod. Damdamin kong ito'y laging tapat sa'yo. Ikaw ang aking minamahal, higit sa aking buhay. Ligaya ko'y sa'yo lahat. At ang pag-ibig ko ito'y hindi magbabago ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless beloved Adults Choir. At minamahal, tayo pinadako na sa ating mga announcement. Sa mga gawain po minamahal dito sa Pastoral House ng Alasasin, Mariveles Bataan Outreach, 3 beses po minamahal ang gawain dito sa loob ng isang linggo. Araw ng Miyerkules, ito po ang ating midweek service. Nagsimula po minamahal ang 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, ito po ang ating overnight prayer. Nagsimula po ito minamahal ang 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, katulad ngayon, ito po ang ating general service. Nagsimula po minamahal ang 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At sa ating pong radio program na mapapakinggan, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw din ito minamahal na mapapakinggan. At Lunes hanggang Sabado, 10:30 ng gabi magsimula, 11 ng gabi hanggang 12 ng gabi. At sa ating pong television program na mapapanood, ito po sa PTV4 or Channel 4, araw lamang po ito minamahal ng Sabado, 10:30 ng gabi, magsimula hanggang 12 ng hating gabi. At sa ating pong Jesus Miracle Hour, ito po araw-araw din minamahal na mapapanood sa GMCIM, Alasasin Bataan minamahal, 7 ng gabi hanggang 8 ng gabi. At sa atin pong prayer and counseling minamahal, andyan pong number ng ating beloved ordained preacher, kanyang cellphone. Pwede kayo makipag-usap sa kanyang minamahal sa pamagitan ng cellphone, pwede rin sa pamamagitan ng personal na pakikipag-usap. Praise the Lord. At mayroon din po tayong lihans pagkatapos ating gawain. At sa lahat po ng instrumentalist, lahat po ng finest choir,
may practice po pagkatapos ng gawain. Praise the Lord. At amin mahal, hanggang dito lamang po ang gawain sa araw nito. Tayo po tumayo lahat, mga mahal, para sa ating pagtatapos. At ito po ay panalangin ng beloved brother Ryan Cha. God bless you po, beloved Elder Tommy Troyo. Tayo manalangin kami namin sa ating pagtatapos. O dakila naming Ama, Diyos, makapagniya sa lahat. Sa pangalan mo kami, pinakamamahal ko Jesus. Maraming salamat po, Malapano, sa tagumpay ng banal na gawain sa araw ito, Malapano, muli ka namin napurin. Nasambaan yung dakilang pangalan, Malapano. Maraming salamat po, Malapano, sa mga papuring awitin namin nalay sa iyo, Malapano. Sa pag-aawitan namin sa joyful at solemn song, Malapano, sa mga awitin, mga pinagpala mo mga awit sa araw ito, Malapanoon. Patuloy mo pinadadama yung matamis at banal na presensya sa amin, Malapanoon. Maraming salamat din, Malapanoon, sa mga buhay na patotoo, Malapanoon, namin napakinggan, Malapanoon. Nagsisilbing kalakasan na aming pananampalataya sa iyo, Malapanoon. Maraming salamat din, Malapanoon, sa mga matapat kong anak, Malapanoon, patuloy nagkakaloob sa iyong banal na gawain, Malapanoon. Lalo tigita ang pinasasalamatan, Malapanoon, ang mga salita namin napakinggan na pag-aral sa araw ito, Malapanoon. Naway tumimo sa aming mga puso't kaisipan yung mga salita, Malapanoon, upang aming maging gabay sa araw-araw namin paglilingkod sa iyo, Malapanoon. Maraming salamat din, Malapanoon, sa mga nagpatanggap sa iyo, Malapanoon, sa araw ito, Malapanoon. Dalangin namin, Malapanoon, hindi ito ang ulat huli na kanilang pagdalo, Malapanoon. Bagkus ito ang simulain, Malapanoon, sa paglilingkod sa iyo, Malapanoon. At sa aming pasamantalang pag-iiwalay, Malapanoon, pag-ingatan mo kami, Malapanoon, kung paano pinag-ingatan patungo sa iyong banal gawain, ganun din sa aming pag-uwi, Malapanoon, at muli mo kami ibalik, Malapanoon, sa susunod namin pananambahan sa iyo, Malapanoon. At sa unang panalangin namin, mga pastor, ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.